Okay. Ayan. Ayan. Ma'am, pwede po pag nagsalita kayo later, ma'am. Titingin po kayo sa yung lente ng camera. Oh, dito, ne. Oo. Diyan. Ayan. Oo. Ay, hindi po sa screen, ma'am. Sa Oo. lente ng camera. Yes, oo. Sige, ma'am. Sige. Si Rydel, ma'am, ito po ang ating writers. She will conduct po the interview. So, Okay. yung kagaya po na napag-usapan natin. And then, if may na-miss out po kami, pwede niyo pong sabihin din later on. Sige po. I-record ko ito, ma'am, ha? Okay. Recording in progress. Ano na lang po. Got it. Okay. Ilagay ko okay. Okay. Yes, ma'am. Okay. Okay. Rydel, go ahead. Ayan po. So, good morning po. Yung topic po natin is about dun sa mga pampaswerte na pwedeng gawin sa bahay, lalo na po yung mga budget friendly. Okay. Pero unang question po pala, bakit po bumahalaga na maayos yung bahay or mapupunso yung bahay para maging swerte siya? Bakit kailangan ng update ang tawag doon, hindi feng shui. Iba yung feng shui. Yes, this is feng shui, but we need to update every month, every year, every 20 years. Now, bago natin yung bakit kailangan nating bakit natin kailangan i-update yung ating feng shui, kasi feng shui is about energy. So ang energy nagbabago. Nagbabago ang swerte. Hindi lagi tayong nasa taas, hindi rin tayo laging nasa baba. So umiikot tayo. So we are starting on number 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hanggang 9 ang buhay natin. Ang luck natin. Yun ang ibig sabihin. Because number 1 is victory star. Number 2 is illness star. Number 3 is argumentative, a problem with the law. Number 4 is love and scholastic. Number 5 is the worst number, which is the misfortune star. Number 6 is luck from heaven. Number 7 is burglary star, cheating energy. Number 8 is prosperity or wealth. Number 9 is future prosperity. Now, eto idadagdag ko. Ngayon, we lived on period of 8. Ano yung period of 8? Kasi hindi ninyo alam yun eh. Period of 8 is referring to young generation. Okay? Young generation. Kaya ang mga bata last 20 years, nakita naman natin, ang pinakabatang presidente ay si Obama. Ang mga nag-prosper is mga bata, which is sino ba ang may-ari ng Facebook, di ba bata? Sino ang may-ari ng Google? Sino ang may-ari? Lahat puro bata ang nag-prosper last 20 years. Plus at saka minus. There is a plus and minus ang energy, di ba? So minus, marami ding mga batang namatay, di ba? Di ba? Now we are going to period of 9. 9 is referring to second child of the family, which is fire element. So ano yung nangyari sa atin ngayon? Fire element tayo ngayon. Ang number 3 nasa gitna, which is damay tayong lahat. So mainitin ang mga ulo ng mga tao ngayong taon na ito. At itong 20 years na ito. So, ang magpo-prosper ngayon, mga babae. So, expected na yan. Lagi kong sinasabi yan bago dumating ang period of 9. Kasi period of 9 is nag-umpisa kahapon. February 4, 2024 until 2044, February 4. So, ibig sabihin yan, may mga presidente ngayong mga babae. Get nyo? Tayong mga nanay, okay tayo dahil ang number 9 is nandito ngayon sa fire element yan eh, which is ang number 9 ngayon nandito sa location ng mga nanay. 1 year yan. So, kayong mga tatay, maging mabait kayo sa mga nanay dahil kami ang mangunguna ngayong taon na ito. At 20 years yan. Then, next question. Okay po. Okay, pag-usapan mo po natin yung pagdating dun sa pagpaayos ng mga bahay po. Paano po ba natin pwedeng gawing maswerte yung tahanan nang hindi gumagastos ng malaki? Yes, magandang tanong yan. So now, kailangan natin ng yung flying star na sinasabi. Nasaan ang number 3? Nasaan na ang number 4? Nasaan ang number 5, 6, 7, 8, 9, 1, and 2? Nasaan? And 3. Kailangan nating malaman yan. So now, nasaan ang gitna ngayon? Number 3, nandyan. 3 is wood element, which is
Earth, ang gitna is, ang original Losio square is number 5 yan, which is Earth. So, wood destroys Earth. Di ba? Anong tawag dito? Nakakamangha ang, anong tawag dito? Kung babasahin mo, yung fortune ng taon, wood destroys Earth, nasa gitna. Damay tayong lahat. So, napakaraming wood, napakaraming Earth. Ibig sabihin, ang cells ng body natin ay hindi maganda. And, yung sinasabi na kung papaano, hindi gagastos ng malaki, pwede yan. Kaya lang iwasan natin yung location na hindi maganda. And, hindi lang yon, kailangan nating i-incorporate, kunwari, ang number 7, nasa ang number 7 ngayon? Nasa 3, 4, 5, 6, 7, nasa south. So, yung second daughter of the family or the horse. Ano ang number 7? Kailangan nilang maglagay ng bamboo tree doon sa side na yon. So, ang illness star, nasaan ang illness star? Nasa location ng southeast, which is, that is wood. Okay? Nagpunta ang earth. So, talagang, ang mga dragon and snake, mag-ingat sila. And the first daughter of the family, mag-ingat sila. Anong dapat nilang gawin? Umalis sila, hindi dapat sila matulog sa lugar na yon. Lalong-lalo na ang mga elderly people. Tanggalin doon. Mga buntis, ganyan, may mga sakit. Yung dragon and snake, kailangan umalis sila sa lugar na yan dahil prone to sickness talaga sila. Dahil nangyari yan sa akin last year. Dahil nasa akin ang number 2. Nagkamalas-malas pa. Huwag silang ng mga business, everything, hindi pwede. Ano naman po yun sa mga positioning ng mga gamit sa bahay? For example, yung sa sala, yung sa kusina. Okay. Paano po Magandang yan. Kaya lang, kailangan, alam nila yung mga kuha number nila. So, for example, kailang ka pinanganak? 1999. Okay, 1999. 9 plus 9 is, kailangan alam natin ang mga kuha number natin. 9 plus 9 is, 18. Okay? 18. 1 plus 8 is 9 pa rin. Ngayon, plus 5 sa babae. Okay? Plus 5 sa babae. So, 9 plus 5 is 14. So, ang kuha number mo is number 5 because 1 plus 4 is 5. Kailangan natin alamin yun. Yung good direction natin, we have 4 good direction and 4 bad direction. So, pareho tayong West group, pareho tayong number 5. Okay? Pareho tayong number 5. Ang lucky number natin is number 5. Ang lucky number mo is 9 because you are born on the 1999 or yung araw ng kapanganakan mo, that is your lucky number. Now, yung sinasabi mo, papaano natin maaayos yun? Kailangan alamin natin ang mga kuha number natin. So, you need to know where is your lucky direction. Ano yung lucky direction mo? Because you and I are the same. We are West group person. So, ang pera mo, nasaan ang pera mo? Asan ang location ng pera? It is in the southwest. Ang love is sa west. Ang northeast is your, kapag nag-aaral ka. Northwest is your health direction. So, we have 4 good direction and bad direction. Yun. Okay po. Okay po. Yung iba po kasi, ma'am, ngayon, maraming nag-aayos ng kanilang mga bahay. Yung mga katulad ng pagpasok ng 2024, maraming nag-repositioning ng mga gamit. Marami rin nagdagdag ng mga bagong elements. So, pagdating naman po dun sa pag-aayos ng mga dekorasyon, di ba, yung iba pong mga decorations natin na pampaswerte ay medyo pricey. So, ano po ba yung pwede nilang gawing parang pamalit? Kumbaga, kaya nga, katulad ngayon, yes. Katulad ng sinabi ko sa'yo kanina, number 1 is Victory Star. Ano ang dapat nilang gawin? Number 1, where is the number 1? Is in the east sector of the home. So, kapag yung number 1 is Victory Star, ano ang dapat nilang gawin? Yung mga trophies or mga yung mga diploma, mga lahat ilalagay sa number 1. So, number 2, where is number 2? It's in the southeast area of the home. So, that is sickness. Sickness, kailangan makontrol. Ano ang dapat gawin para makontrol iyon?
So, ang dapat nilang gawin ay maglagay sila ng 6 coins. 6 coins lang yan. Number 3. Number 3 is in the center of the home. Okay? Argumentative star, problem with the law, ano ang dapat nilang gawin? It's only carpet, red carpet, red, something red. And wag silang maingay doon sa anong tawag dito, sa center ng home. So number 4, where is the number 4? That is love and scholastic. So pupunta ka ngayon sa northwest. Sa northwest location ng mga tatay. Okay? Number 4, ano ang dapat nilang gawin? Kasi yan, pag-aaral yan ng mga estudyante. Love. So maglagay sila ng anong tawag dito? Rose quartz. Pwede silang maglagay doon ng rose quartz because rose quartz is for love. Okay? Sa pag-aaral naman, kailangan meron silang yung crystal na pointed, ilagay nila doon sa northeast. And then ngayon, number 4, number 5, aakyat naman ngayon sa west, which is the location of the rooster. West yan. Location ng yang daughter of the family. West, kailangan, kontrolin mo yung malas. Put more metal objects. Number 6, luck from heaven. Okay, luck from heaven tayo. Punta tayo sa luck from heaven. Which is the location of the ox and the tiger sa northeast. So, ang 6 coins? Maglagay ng 6 coins. Ngayon, number 7, kanina katulad na sinabi ko sa south. Anong dapat ilagay? Maglagay ng bamboo tree. Mga tatlong bamboo tree. Number 7, number 7 is sa south. Number 8, nandito, bababa ka ngayon sa anong tawag dito, sa north, which is the location of the rat. So, ano ang dapat mong ilagay dyan? Kailangan mo ng waterfalls or aquarium. Number 9, future prosperity. Pupunta tayo sa southwest. So, kahit na ilagay mo dyan is okay. Pwedeng crystal, that's it. Para hindi na sila bumili ng mga yun ang pamalit ba? Yun na, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, di ba? Okay. Yung going about sa waterfall and dun sa aquarium. Mm-hmm. Pero meron din po sinasabi na pagdating sa sa mga ganitong klaseng setup, yung naglalagay ng water element is depende din po dun sa year na pinanganak. No. Yes. Kasi, Okay po. excuse me ha, ang water is money. At nagkataon na itong taon na ito, napunta sa north. Okay? Pero talaga, forever na ang north is water, that is money. Forever yan. Nagkataon lang na napunta sa north. Mamili po yung sinasabi nilang pag-aayos ng mga dating gamit. Yung pagtatapon ng mga lumang gamit. Totoo po ba na mas okay kung medyo mag-let go ka na ng mga dati para Yes, true. Lahat ng mga hindi na kailangan, lalong-lalo na yung mga basag-basag na mga gamit, itapon na. Hindi yun maganda sa feng shui. Additional question na lang po. Ano po ba yung mga common na sa mga tao na nakatid doon sa bahay na makakatulong? Halimbawa, tama po ba na say, para hindi siya malas? Na medyo hindi ko naintindihan yung tanong mo dahil putol-putol yung salita mo. Once more, please. Okay po. How about yung mga yung mga common Nawawala. ng mga nakatira doon sa bahay? Ano po ba yung mga Yung signal mo hindi signal is not good. Yung signal hindi maganda. Yung question niyo, mama, ano daw po yung mga common habits na pwedeng gawin sa bahay para siguro mga practices para ma-achieve natin yung swerte? Yung para yung swerte, nasaan na siya? Para ma-activate yung swerte, kailangan sundin natin yung energy. Kailangan nating sundin yung energy.
yung flying star ng taon para maano natin ang swerte. And not only that, alam naman natin bawal ang negatibo, di ba? Kailangan maging positibo para maging positive din ang outcome. Kahit na ano pang gawin mo, kung ikaw naman ay negatibo sa lahat ng mga ginagawa mo, syempre negatibo din ang darating sa iyo. We need to be positive. We need to welcome the Chinese New Year, a good year. At kailangan gawin mong karapat-dapat na maging maganda ang buhay mo para maging maganda ang darating sa iyo. If negatibo ka, syempre negatibo rin yung darating sa iyo. Ganun lang 'yon. Di ba? Okay pa. Maybe medyo panghuli na lang. Ano po ba yung mga common na mistakes na dapat iwasan ng mga tao ngayong taon para hindi sila maka-attract Ay, naman ito. sa bagay? Kasi sa feng shui ngayon, nakalagay dyan because sabi nga ni Madam Lilian, we need to control our feelings. Kasi dahil yung maliit na bagay, lalaki yan, lalong-lalo na ang argumentative nasa gitna. Which is damay tayong lahat. Mag-ingat tayo sa mga binibitawan nating salita. Kasi yan ang magbibigay sa atin ng hindi maganda ngayong taon na ito. Because we are on fire element, we are on fire years. Nako, expected na ang war niyan. Nakakatakot, really nakakatakot. Kaya ngayon, sabihin mo ng feng shui. Feng shui is about science, right? Science. Tapos itong Bible, nagkakatugma eh. Kaya nga yung the end of times is coming because we are on fire element 20 years. We do not know kung kailan darating ang Panginoon. Kaya kailangan natin ang feng shui is there guiding us and the Bible is also guiding us. Go it with together para maging maganda, maging prosperous ang buhay mo. Ayun. Ikaw sir, may add ka. Ang galing, ma'am. Correct yan, ma'am. Actually, di ba yung politically yung nangyayari? Tignan mo si Duterte at si Marcos. Yes. Nag-aaway sila because of control. Yes. Because of the emotion. Kasi nga, ang napag-aralan ko dyan sa feng shui at saka sa religion sabi ko nagkakatugma, sabi ni Madam Lilian, learn to hold on your temper. Sabi nga, if you know how to control your feelings can never control your mind. Yan ang sabi niya sa amin. Tapos ngayon dito naman sa religion, ganun din yung sinasabi. Sabi ko nagkakatugma talaga. Kaya kailangan natin paano natin makokontrol? Kasi there are instances na hindi mo na talaga mapigilan, galit na galit ka na, kailangan mag-burst out ka na. Ano yung mga tips na masasabi ninyo? Ang mga tips na masasabi ko, how to control your feelings. Manahimik ka, mag-back out ka, magmuni-muni ka muna, isipin mo muna yung sasabihin mo. Kasi now, I know how to control my feelings. Because yun ang tinuro ni Madam Lilian, iyan din ang turo sa akin ng simbahan. So now, I am happy. Kasi minsan, tignan mo, politics, lalong-lalo na ang mga politics, yun nga sinasabi na yung kahit science nga sinasabi na nga niya na fire talagang magbo-burst ang emotion ng mga tao, lalong-lalo na ang mga politician, nandun na nakalagay na yon. So hindi natin makokontrol ang mga feelings nila, tayo makokontrol natin ang feelings natin, pero ang mga nasa taas hindi natin makokontrol kasi nandun na because of alam nyo kung bakit, because of anong tawag dito, because of power. They want power. So nag-uunahan sila kung ano yung power na kailangan nilang maipakita sa mga tao, which is hindi nila alam nagsasuffer ang mga tao. Hindi sila yung nagsasuffer, kundi buong bansa nagsasuffer. Buong mundo nagsasuffer because of their personal intentions na yan It's personal intention. It's not the intention to be good, to be good of their people. Hindi na personal intention na yung ginagawa nila.
Galing. Thank you so much, ma'am. Marami kami napulot sa inyo. Ilalabas natin ito, ma'am, sa Thursday. This coming Okay. Thursday na po. And then, mga short interview din kami about dito sa mga pampaswerte. Send na lang kami namin kayo, ma'am, ng link. Okay, thank you. Once na. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Bye-bye. Bye-bye, ma'am. Bye-bye. Thank you so much. Okay, thank you. Bye-bye. Okay. Recording stopped. Ala, balik. Oh my God.